Hollywood TV. Tahimik ang buong laboratory. Lahat ay nakatingin sa screen. Sa video, nakatayo ang isang lalaking nakaputing coat. Ang lalaking sinabi ni Isabela na patay na. Ang lalaking sinasabing tunay na biological father ni Lucas. Nanginginig ang kamay ni Isabela. Hindi maaari. Napatingin si Adrian sa kanya. Sino siya? Hindi agad sumagot si Isabela. Parang bumalik sa kanya ang 10 taon ng takot at sakit. Adrian. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Isabela. Ang pangalan niya ay, huminto siya. Dr. Gabriel Reyes. Nanlaki ang mata ni Adrian. Reyes. Tumango si Isabela. Siya ang kapatid ni Dr. Samuel. Tahimik ang lahat. Ang pagbabalik ni Dr. Gabriel. Sa screen, nagsimulang magsalita ang lalaki. Matagal na kitang hinihintay, Adrian Monteverde. Lumapit siya sa kamera. Alam kong marami kang tanong. Kung bakit ako buhay, kung bakit si Lucas ang nasa kamay ko, at kung bakit hindi mo alam ang buong katotohanan. Napatingin si Adrian kay Lucas sa screen. Nakaupo ang bata sa isang silid. Hindi siya umiiyak. Ngunit halatang natatakot. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ni Adrian. Tumawa si Dr. Gabriel. Anak mo. Napangiti siya. Iyan ang problema, Adrian. Akala mo alam mo na ang lahat. Pero 10 taon kang nilinlang. Ang lihim ni Dr. Samuel. Napatingin si Adrian kay Marco. Alam mo ba ito? Umiling si Marco. Hindi sir. Tumingin si Elena kay Isabela. Alam mo ba na buhay siya? Umiling si Isabela. Hindi ko alam. Akala ko patay na siya. Ano ang nangyari noon? Tahimik si Isabela. Si Dr. Gabriel at Dr. Samuel ay magkasamang nagtatrabaho sa Project Genesis. Pero nag-away sila. Dahil gusto ni Dr. Samuel protektahan ang mga bata. At si Dr. Gabriel, gusto niyang ipagpatuloy ang eksperimento. Ang nakaraang hindi alam ni Adrian. Sa video, nagsalita si Dr. Gabriel. Hindi ako ang kontrabida sa kwento mo, Adrian. Hindi rin si Don Rafael. Ang tunay na problema ay ang sistemang sinimulan ng pamilya ninyo. Napakunot ang noo ni Adrian. Anong sinasabi mo? Ang pamilya Monteverde ay may dalang genetic condition sa loob ng maraming henerasyon. At ang Project Genesis ang tanging paraan para makahanap ng lunas. Pero gumamit kayo ng mga tao. Isinama ninyo ang mga bata. Sinakripisyo ninyo ang buhay ng iba. Tumahimik si Dr. Gabriel. Dahil walang gustong gumawa ng kinakailangan. Ang pag-amin ni Isabela. Tumingin si Adrian kay Isabela. May alam ka ba tungkol kay Dr. Gabriel? Napaiyak siya. Oo. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot ako. Sa kanya. Tumango siya. Noong buntis ako, huminto siya. Si Dr. Gabriel ang unang doktor na tumulong sa akin. Siya ang gumawa ng unang genetic test sa kambal. Pero nang malaman ko ang tunay niyang ginagawa, tumakas ako. Napatingin si Adrian sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong iligtas ka. No, umiling si Adrian. Gusto mong iligtas ang lahat. Ang totoo tungkol kay Lucas. Biglang nagsalita si Dr. Gabriel sa video. Adrian, gusto mong malaman kung bakit espesyal si Lucas. Tumahimik ang lahat, hindi dahil anak ko siya. Hindi dahil galing siya sa genetic material ko. Kung iyon lang ang dahilan, hindi siya magiging mahalaga. Napatingin si Adrian. Kung ganoon, ano? Dahil si Lucas ang unang matagumpay na resulta. Resulta ng ano? Pagsasama ng dalawang genetic lines. Monteverde at Reyes. Nanlaki ang mata ni Adrian. No, si Lucas ang unang bata na nagtagumpay na pagsamahin ang dalawang bloodline. Ang galit ni Adrian. Lumapit si Adrian sa screen. Hindi siya eksperimento. Hindi siya proyekto. Anak siya. Ngumiti si Dr. Gabriel. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang kailangan niya. Ano? Dahil ikaw ang nagbibigay sa kanya ng bagay na hindi kayang gawin ng science. Ano iyon? Pagmamahal.
Tahimik si Adrian. Sa unang pagkakataon, parang nagbago ang tono ni Dr. Gabriel. Pero hindi sapat ang pagmamahal para protektahan siya. Ang babala ni Dr. Gabriel. May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa akin. Napatingin si Elena. Anong ibig mong sabihin? Ang Project Genesis ay hindi natapos. May mga taong naghihintay sa resulta. Hindi lang si Lucas ang gusto nila, kundi ang kambal. Biglang nagpakita ang screen ng maraming pangalan. Mga kumpanya, mga investor, mga tao, at sa pinakahuli, isang pangalan. Monteverde Foundation. Napatingin si Adrian. Ang kumpanya ko. Hindi lang kumpanya mo, matagal nang bahagi iyan ng proyekto. Ang desisyon ni Don Rafael. Biglang nagsalita si Don Rafael. Tahimik siyang nakatayo sa likod nila. Hindi niya sinasabi ang buong katotohanan. Lahat ay napalingon. Papa. Lumapit siya. Alam kong darating ang araw na malalaman ninyo. Tumingin siya kay Adrian, pero gusto kong protektahan ang pamilya. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Hindi sumagot si Don Rafael. Hindi ko alam kung paano ayusin ang mga pagkakamali ko. Pero alam kong may mas malaking kalaban. Ang pagpili ni Adrian. Tumingin si Adrian sa lahat. Sa kanyang ama, sa kapatid niya, sa babaeng minahal niya, sa dalawang batang nagbago ng kanyang buhay. At napagtanto niya, hindi na siya lalaban para sa kumpanya. Hindi para sa pera, hindi para sa pangalan ng Monteverde. Lalaban siya bilang ama. Hindi ko kailangan malaman kung sino ang biological father ni Lucas. Tahimik ang lahat. Hindi ko kailangan malaman kung kaninong dugo ang dumadaloy sa kanya. Tumingin siya sa screen, dahil ako ang tatay na nagpalaki sa kanya. Napaluha si Isabela. Adrian. Walang kukuha sa mga anak ko. Ang misyon sa laboratory. Nagdesisyon silang pumunta sa lokasyon ni Dr. Gabriel. Kasama sina Adrian, Isabela, Elena, Marco, at ang security team. Hindi na sila tatakbo. Hindi na sila magtatago pagdating nila sa underground facility. Napansin ni Adrian ang maraming lumang dokumento. Mga pangalan, mga record, mga eksperimento, at isang malaking silid. Sa gitna nito, nandoon si Lucas. Daddy. Tumakbo ang bata nang makita siya. Agad siyang niyakap ni Adrian. Okay ka lang. Tumango si Lucas. Alam kong darating ka. Napaluha si Adrian. Bakit? Dahil sabi ni Liam, hindi mo kami iiwan. Ang huling paghaharap. Lumabas si Dr. Gabriel. Hindi mo naiintindihan, Adrian. Hindi mo kailangang ipaliwanag. No, umiling si Dr. Gabriel. Kailangan mong makita. Pinindot niya ang isang button. Bumukas ang isang malaking screen. Lumabas ang isang larawan. Larawan ng dalawang sanggol, si Liam, at si Lucas. Ngunit may nakasulat sa ibaba, Project Genesis, Final Subjects. At sa ilalim nito, may isang bagong pangalan, Subject 03. Napakunot ang noo ni Adrian. Ano ito? Hindi sumagot si Dr. Gabriel. Sa halip, tumingin siya sa pintuan. At sinabi, dahil hindi lang dalawa ang anak na kasama sa proyekto. Nabigla ang lahat. May pangatlo. Tahimik, walang nagsalita. Nasaan siya? Ngumiti si Dr. Gabriel. Mas malapit siya sa inyo kaysa iniisip ninyo. Biglang tumunog ang alarm. Pulang ilaw ang kumislap sa buong laboratory. At sa monitor, lumabas ang isang bagong mensahe. Subject 03, activated. Napatingin si Adrian sa paligid. Sino siya? At mula sa likod nila, may isang boses na nagsalita. Tito Adrian. Dahan-dahan silang lumingon. At nakita nila ang isang batang nakatayo sa pintuan. Isang batang halos kasing edad ni Liam at Lucas. At ang batang iyon, ay may hawak na larawan ng pamilya Monteverde. Abangan, sino ang Subject 03? Mayroon bang ikatlong anak na itinago sa pamilya Monteverde? Ano ang tunay na plano ng Project Genesis? At higit sa lahat, paano magbabago ang buhay ni Liam at Lucas kapag nalaman nilang mayroon silang kapatid? At dito na po, nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.